Mapagpalang araw mga lalabs. Ngayon nga ay ang kapal ng hamog. Basang-basa lalabs sa mga dahon. Ang liwanag niya pero sa katunayan sa totoong buhay ay madilim pa po lalabs. Dahil ang oras dito ay alas 6 ng umaga. So ang hamog lalabs, pagising ko pati yung aking kasama sa buhay, ang aking bike ay basang-basa talaga. Buti na lang naisisilong ko siya doon sa may hot house nakaharap ng aming accommodation. Yun ang kagandahan po lalabs, ang aking accommodation ay dito lang sa farm, kaya hindi na ako gumagastos ng gasolina kasi gasolina ng kumpanya ang inilalagay dyan at sa kanya din yan yung bike na yan, hindi natin pag-aari. So ito na nga lalabs, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel na nanonood ngayong araw na ito lalabs, bago nyo po tapusin ang aking video, papalo naman po ako sa aking Facebook and of course dito po sa aking YouTube channel. Pa-like, comment, share and subscribe dahil ipapakita ko lang naman sa inyo kung anong trabaho dito sa Australia na ako po ay kasalukuyang nasa farm at nasa irrigation. So ngayon ang gagawin ko po ay mag-check ng tubig katulad ng araw-araw na ginagawa ko. 3 set po yan. Kung makikita nyo, mapapansin nyo po ang buong kalawakan buong farm ng blueberry. Yan ang aking i-check sa araw na ito. So pagkatapos ko po magkuha ng sample ng tubig na dadalhin sa laboratory, after na makuha ko lahat ay mag-check naman ako ng mga pananim. Sa bawat row ay napakadaming puno at hindi po yan sa paso po yan nakalagay. Yan sa sako na yan pala. Sa sako, sa bag nakalagay. At hindi po yan nakadirect sa lupa. Pero may mga ilan po ditong prutas, ay may mga ilang puno po dito na nakadirect sa lupa. Pero ang pagkakaalam ko, after ng season ngayon ng harvest, ay bubunutin na lahat yon at gagawin katulad nito. Kasi para mabilis lang ilipat-lipat yan after ng pruning. So iba't ibang trabaho dito sa farm, hindi lang po pagha-harvest. Kasi marami po nagtatanong kung ano mga after ng harvest, ano ang mga susunod na gagawin, kung seasonal ba. Totoo po yung seasonal ang trabaho sa farm dahil hindi buong taon nagpipitas ng blueberry. So after ng blueberry magpitas ay may pruning, may planting at may nagtatanggal ng damo dyan sa ilalo sa loob ng paso. Kasi minsan na nangyayari habang maliit pa, mas mataas pa ang damo kisa dito sa puno. Tumataas yung puno, tumataas din yung damo, kaya kailangan siyang mabunot kasi sagabal po siya at hindi po siya makakatulong sa paglago. At lalabs, nakakatuwa pala, napakinggan ko si Pastor Bong Saking. Ang ganda ng message niya patungkol po sa farm. So nabanggit niya po doon yung beehives, yung honey, ang tawag dito, yung so good kasi sa Bicol yon, nakakatulong pala yan siya para mag-produce ng nectar. At ang iniikot pala ng na yan, yung mga so good na yan ay 7.2 hectares para mag-produce ng nectar at dalhin dito sa Bulaklak sa halaman. So kung hindi pa ako nagkakamali, ang ganda na napakinggan kong preaching. So pag wala pa akong ginagawa, habang nag-check pa ako, ang cellphone ko ay nasa bulsa. Yan po ay nakikinig tayo ng preaching galing sa CCF at sa iba pang mga pastor. Yon. Shout out po dyan kay Pastor Alex, kay Bishop Alex Sander Diputo na patuloy na nakasubaybay at patuloy na nagpipray, hindi lamang sa akin kundi sa buong pamilya namin. And shout out everyone sa family ko sa Antipolo, sa Bicol, sa lahat ng nanonood lalabs. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta lalabs. Ito na nga, mag-uumpisa na ako magkuha ng sample. So itong aking minakuha na ako, ayan, may tubig pa. Nakuha ko po yun doon. And itong isa nakuha ko sa isang timba, sa isang row, sa isang block. Dalawa po ang kinukuha na kong sample. Yan po ang before drain and after drain. So ito po yung aking mga sample bottle at dyan ko po ililista. And ayan po yung pitchil na hindi lagayan ng juice. At mag-uumpisa na nga ako lalabs. Maraming pong salamat. Patuloy niyo pong sundan at panoorin. Kung kayo po ay natutuwa, pa-comment naman po dyan lalabs. Lalabs, sumikat na nga ang araw na nagbibigay liwanag tanglaw sa ating buhay katulad ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Bible, ang salita ng Panginoon nagbibigay liwanag, daan, direction. And Jesus said,
I am the way, the truth, and the life. John 14:6. So yun lalabs, yun po ay umagos na nga ang tubig. So yan, kukuha tayo ng tubig. Kinuha ko ng tubig pala doon sa kabila. Pumatak na ang tubig dito sa direkta sa pasok. So mapapansin nyo lalabs, basang-basa siya. Ayan yung tubig na lagi kong chine-check after ng laboratory. Yan, kailangan nakatapat po siya dyan sa loob ng sako na kung saan dyan po ang nakatanim ang blueberry. So nakakatuwa, kanina pagpasok ko lalabs, nakakatuwa, daming sasakyan na tumatakbo. Parang bata lang. So busy talaga sa farm. Lalabs, dito nga po kinukuha ang aking mga paraphernalia. So yan po ay training room. Pag may bago po ay dito po nag-orientation. So bago po mag-start, andyan yung television. So walang palabas dyan na showtime, hindi, joke lang. So yan po ay dyan po nagbibigay ng orientation, presentation ng company, introduction and product na mga bagay na dapat po iwasan, mga hayop na dapat i-report pag may nakita, and mga first aid, and yung mga boss, kung sino ang mga boss sa company at yung may-ari. Dito naman lalabs ay buksan natin yung ilaw. Dito ko naman kinukuha ang aking, so may fridge, may lababo, at andyan na aking PC. So upuan na dyan aking form nagkalat, mga liquid, water, and everything. So nandito rin po yung mga cups and mga gamit ko sa laboratory. So after nyan, so 4 hours po ako, actually 4.5 hanggang 11 po ako sa labas para kumuha ng water sample sa farm. So 4.5 ako doon, and dito rin po pagdating ng 11:30 ay doon naman ako sa field. So yun, kasi pagkatapos ko doon magkuha ng sample, dito ko i-check sa laboratory. So probably natatapos po yun hanggang 11. So yan, lalabs ang ating trabaho dito sa farm, sa blueberry farm. Lalabs, ito na nga, sumikat ng araw. Mapapansin nyo lalabs, so ang dami ng bunga, ang dami ng hinog. So ayan, nakausap ko ang farm, ang hindi po ang fruit, ang sa fruit picker manager, hindi sa shed nagtatrabaho. Kailangan po nila ng 60 katao dito sa farm. Ayan, hinog na. So in May lalabs, start na po ang picking, kasi hindi siya pwede sabay-sabay na pitasin habang pinahihinog yung iba. Nag-i-start ng ibang block. So ayan, makikita nyo lalabs, in 2 weeks ito, talagang makita nyo hinog na lahat yan. Ang iba namumulaklak pa, ang iba green na, ang iba ay hinog na. So napakikita nyo ba? Ayan, hindi masyado kita kasi mas maraming green. So nagpitas na ako kanina lalabs. Ayan hinog. Lalabs, dito pala ang harvest dito ay hourly ang trabaho, ang sweldo. Tapos pag umabot ka sa quota per hour ay may bonus. Actually lahat naman nakakatanggap ng bonus. Kahit mabagal ka magpitas, nakakatanggap naman ng bonus kasi maluwag ang kumpanya and magaling. Dahil bunga, praise God. Pinagpipray ko ito lalabs. Alam nyo po, isang kagandahan, kahit sa ang kumpanya pa ako magtrabaho, talagang sinasama ko sila sa prayer, kasi pag happy ang company, happy din yung mga empleyado, and yung blessing mag-overflow talaga sa mga empleyado. Kaya nakakaganda lalabs na hindi lamang po yung family natin ang ipag-pray natin, ang bansa natin, ang mga namumuno, ipag-pray din natin yung kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, kasi doon tayo kumukuha ng resources. Sila nagpapasweldo sa atin at sila ang yan din tayo kumukuha ng pangtusto sa ating mga pamilya. So bagay na dapat natin ipagpasalamat and ma-appreciate natin. Maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa mundo, sa buhay natin, sa blessing, sa biyaya ng Panginoon, na hindi lang tayo nakatutok doon sa problema, kundi isipin natin ano ang pwede nating gawin. So kasi kung patuloy nating namnamin yung hirap ng buhay, yung crisis sa ating bansa, so nandiyan na talaga yan. Pero ano ang magagawa natin para mabagong ating buhay, ang ating sistema? Huwag puro reklamo ng reklamo. Gumawa tayo ng paraan para kumita at papaano makagawa ng solusyon
So wag tayo mag-focus sa problema, mag-focus tayo sa solusyon. Tama po ba mga lalabs? So yan po, oh, ang ganda. Tingnan nyo ang creation ni God. Sobrang daming provision, ang daming ni Lord. Lalabs, sa lawak ng ginagawa nila. Ayan yung mga bakanting lote na yan, lalabs. Yan po ay kinukonstruct ngayon para lagyan po ng net na nakikita nyo rin sa aking harapan. Totoo po yan na nakikita nyo, net po yan. So yung net po yan, lalabs, nilalagyan na nila, lalabs, alam nyo ba, kumuha na ng tao sa ibang department dahil kinulang ng gagawa sa construction. So, kailangan po dyan matangkad. Sa height ko ay hindi pwede. Baka gawin lang akong hagdan. Joke lang. So, yan lalabs na kinakita nyo po ang lawak pa po. Ilang bird net pa po. Kaya yan, tingnan nyo hanggang sa dulo, lalabs. Kaya lalabs talaga nakakainggan nyo. Nanggigigil ako sa trabaho dito. Sa daming gagawin. Diyos ko, Lord. Hanggang dun pa yan sa dulo. Ang alam ko po, lalabs, ay puputulin pa yung mga puno dun sa dulo na yun para gawin ulit taniman ng blueberry. Ang dami po, lalabs. Ang lawak pa, oh. Ayan, kung sa blueberry sa harvest ay kailangan, ayon dun po sa aking harvest manager na nakausap kanina, dahil may kakilala pa akong contractor, ay hinihingian siya ng 60 katao. Dito naman po ay kailangan ng maraming tao para itayo ang net nito. Kaya lalabs, tutok lang at salamat sa patuloy na panonood na aking mga video at aking mga vlogs. Salamat po sa di pag-skip ng ads. Mabuhay po kayo and Diyos mabalos.